Hello mga kasim like-minded, kamusta kayong lahat? Kamusta ang pagnood nyo ng first episode ng ating vlog? Na-offend ba kayo? Okay lang ba? Para po sa mga na-offend, gusto ko lang pong humingi ng kapatawaran sa inyo dahil yun po yung totoong aking nabasa. At kung tatanungin nyo po kung saan ko galing ang information na to, lalo na sa mga taong hindi pa aware o hindi napanood yung restart o vlog ko, ipapakita ko po sa inyo. Ito po siya. Jesus, My Autobiography. At ang nagsulat po ay ito. Si Tina Louise Spalding. Yan po yung author. Kung gusto niyo pong malaman ang totoo sa likod nung sinasabi kong to, hanapin nyo po siya sa YouTube. Tapos, hanapin nyo yung pinaka-unang vlog niya para maintindihan nyo kung totoo ba tong sinasabi dito o gawa-gawa lang ba to. Baka sabihin yung nagja-jump ako sa conclusion nang walang pinagdaan ng research o patunay. Para sa mga hindi pa nakakaalam, umpisa ko siyang nakita way back 2020. At nung unang rinig ko sa kanya, of course, at first, hindi agad nag-sink in sa akin. Dahil meron din akong mga rejections pa dito sa isipan ko, nire-reject pa yung mga information. Meaning, I am not really ready pa that time. Dahil hindi pa align ang aking perception. Pag sinabing perception, the way kung paano ko uunawain ang isang bagay at kung paano ko siya bibigyan ng kahulugan. Lalo na sa salitang, the Bible is not the Word of God. Kamusta? Pag narinig mo yung salitang yun, nasaktan ka ba? Masakit ba? Uulitin ko po. Ang Biblia ay hindi po salita ng Diyos. Na-open ba kayo? Isa pa. Ang Biblia or ang Bible ay hindi po salita ng Diyos. Ngayon, kung kayo ay nakakaramdam ng hindi kaaya-aya sa sarili nyo, then ibig sabihin, itong sinasabi ko sa inyo is not your language. Ibig sabihin, this is not your language. Yung mga nakasulat dito, mga ibabahagi ko sa inyo, sa mga susunod, is not gonna be your language. Anong ibig kong sabihin doon? Tagalog naman sinasabi ko, di ba? No, what I mean is, kahit Tagalog ang sinasabi ko, hindi mo maririnig at maiintindihan ang sasabihin ko. Dahil diyan pa lang na marinig mo yun, ay nasasaktan ka na at hindi mo matanggap. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong tama at mali dito. Meron lang umuobra at hindi umuobra. Bibigyan ko din kayo ng analogy sa walang tama at walang mali. Meron pong Chinese proverb. Merong kwento tungkol sa honeybee. Alam niyo po yung honeybee? Di ba may pakpak siya? Tapos may pangtusok sa puwet. Tapos pag ginulo mo sila, kukuyugin ka nila. Ngayon, sila ay nagpo-produce ng honey, di ba? So, ang tawag sa kanya ay honeybee, a bee, pero fly type. Lumilipad, may pakpak siya. Ngayon, meron ding isang fly type na sinasabi. At yun ay yung langaw. Alam niyo po yung langaw? Ngayon, yung langaw naman, meron ding pakpak. Fly type din siya, nalipad, maliit. Diba? Ganun din naman ang honeybee. Maliit din naman siya. Pero fly type sila pareho. Ibig sabihin, ang type nila o ang klase nila ay nalipad. May pakpak, lumilipad. Pero anong pinagkaiba? At yun ay yung paniniwala. Yung paniniwala ng honeybee ay dun sila dadapo sa bulaklak. At dun sila magsisipsip ng nectar para dalhin sa kanilang bahay at gawing honey. On the other side, another fly type ay langaw. Mas gusto niyang dumapo saan? Sa madudumi.
Sa mga hindi kaya-aya, tanggap niya kahit mabaho. Mas yun pa ang gusto niya. Kahit saan dadapo siya. Ngayon, yun pong ibig sabihin ng walang tama at walang mali. Kung sa palagay niyo po na ang Bible ay salita ng Diyos, then tama po kayo doon. Doon po kayo mag-stick. At stop niyo na po ang video na ito. Huwag niyo na pong ituloy. Cut niyo na, please. Ako na po nagsasabi sa inyo, stop niyo na po. Huwag niyo itong ituloy. Dahil kung nakikita niyo mas umuubra sa inyo yan, mas masaya kayo, mas naniniwala kayo, then I'm not here para udyukan ka na parang may magbago sa iyo. Hindi po. Nandito lang ako upang sabihin sa inyo kung ano ang natuklasan ko, ano ang nalaman ko, ano ang nakita kong totoo, base sa talagang naramdaman ko at experience ko ng mga teachings. Teachings po Kaya sabi ko sa vlog ko, yung first vlog, kung pinanood nyo lang talaga, ang binibigay dito ay information. Para siyang susi. Na kailangan mong isalpak dyan sa utak mo o sa kokote mo and then bubuksan mo. Pag nabuksan mo siya, ginamit mo yung susi dito, ginanon mo, then kailangan mo siyang gamitin para magkatotoo. Ngayon, ang mga information dito ay ginamit ko at nagkatotoo siya at may nagbabago sa akin. Ngayon po, sa pinaniniwalaan yung libro na sinasabing Biblia, for sure, marami rin pong nagbago sa inyo. Kaya kung umubra po sa inyo yan, I have no judgment at all. Diyan po kayo mag-stick at huwag na po kayo magpatuloy dito dahil maaaring ang mga impormasyon na marinig nyo ay kabaliktaran at tiliwas sa lahat ng inyong mga natutunan. So para naman po sa mga taong willing at open na makinig sa akin, ano pa bang hinihintay natin? Tara po, umpisa na natin ang ating share. Hello everyone, once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay at pagsuporta dito sa mga vlogs na aking ibinabahagi sa inyo. At ako ay sobrang nagpapasalamat sa mga taong nakapanood na at tinapos yung una kong vlog kahit 1 oras mahigit siya. And I hope na meron kayong napulot. For sure yun, for sure. Meron kayong napulot, mga bagong aral, maring iba doon ay hindi pa katanggap-tanggap. Well, kailangan nyo lang ulit-ulitin po hanggang sa maunawaan natin o makuha nyo ang gustong ipahiwatig sa inyo ng impormasyon na aking ginawang vlog sa una na yan. Ayan. At alam nyo po ba, nalaman-laman ko sa mga teachings nga na mga to, yung connect kasi yan lahat Magkaiba po pala yung ibig sabihin ng perception tsaka knowledge. Ngayon, sabi ko nga kanina, di ba, dun sa bago mag-intro, ang perception ay tungkol sa pag-unawa at kung paano mo bibigyan ng meaning ng isang bagay. Kasi kung magbabasa ka, uunawain mo siya Mas naunawaan mo siya, and then ikaw kasi magbibigay ng translation kung paano mo siya bibigyan ng meaning. And then saka mo siya i-adapt sa buhay mo. Pag nakita mo kasi hindi maganda yung meaning nito para sa iyo sa buhay mo, hindi mo siya gagawin Ngayon, ang sabi sa teachings ay, bago ka magkaroon ng isang knowledge, kailangan maayos mo ng perception mo. Ngayon sabi ko, anong ibig mong sabihin doon? So dito kasi mga bagong information na nandito. Ngayon, kung ikaw kasi ay magbabasa nito at meron ka na kasing knowledge, for sure, marami ka ng knowledge kasi ilang taon ka na ba ngayon? Ilang taon ka na? Tignan mong maigi. For sure, nasa kaedaran siguro kita. 90s kasi ako Batang 90s. O pinanganak ako 1989. Ako po ay 35 na. So kung 35 ako, kailan ako umpisa nagbago? 27 years old. Nung 27 years old, nung start ako, nung bago ako magbago, ang dami kong kailangang ayusin sa aking perception, sa way kung paano ko titignan isang bagay, paano ko papakinggan, at paano ko sasabihin, at kung paano ako mag-action, at kung paano rin ako mag-iisip, kung paano ko tatanggapin, at kung paano ko ilalabas. Kailangan kong baguhin yung mga senses ko, yung taste ko rin, yung feeling ko. So yun yung mga perception, and then saka ako bibigyan ng meaning. It takes a lot of time,
Kasi ako po yung taong dating hindi po talaga ganito noon. Hindi po maayos yung perception ko noon pagdating sa buhay. Sobrang takang-taka lang talaga ako hanggang sa umabot na ako dito. Ngayon, kung kayo po ay may knowledge at lalo na sa mga bago at yun nga na nandito pa rin na sabi ko stop na nga, tuloy pa rin ang panunood. Kung hindi po kasi ninyo maa-align o mas straightforward yung perception nyo, tulad nung sinabi ko sa unang vlog na sabi ko ay kailangan madisiplina nyo muna ang inyong isipan bago nyo tuloy basa to o panoorin itong vlog ko, ay mas maiging at peace ang inyong isipan bago nyo ituloy to. Kasi kung hindi at peace, sabihin natin, kasi tignan mo kung talagang umuubra sa iyo yung sinasabing teachings doon, you're supposed to be at peace. Wala kang fear, wala kang takot, hindi ka magtatanong ng sasabihin mo sa akin na ba't nagja-jump ka sa conclusion na ganito ganon. Hindi mo alam yung dating mga teachings tungkol sa ganito ganon. Mga something like that. So sa palagi ba, hindi ba talaga ako aware? Doon ako nag-umpisa Tsaka katabi pa ng bahay namin yung church nung ako ay maliit pa, nung ako ay grade 1. Pagdating namin sa probinsya. Sa palagi nyo ba, hindi ako nag-attend sa mga ganyan? Sa palagi nyo ba, hindi ako nag-attend, nag-act pa nga ako sa simbahan noon Nag-act pa ako, choir pa ako sa simbahan. Kaya aware na aware din po ako. Kaya nung pagdating dito, ito po ay nagbibigay sa akin ng mulat sa katotohanan kasi ang hangad ko po ay tuluyang matanggal na ang fear. Tuluyang matanggal na yung mga something na unnecessary na pumapasok sa isipan ko. Tuluyang mawala ko 100% yung aking ego, kung ano man minsan yung pagiging judgmental. Akala natin yung judgmental ay pagdating lang sa bagay kung paano mo sinabi yung nakikita mo sa tao, hindi lang pala, but also judgmental about pagdating sa sarili mo, sa mga bagay-bagay, sa mga laptop, cellphone, and so forth. Ang daming klaseng judgmental way, judging way. So, yun po yung mga bagay na tinatanggal ko sa pamamagitan ng teachings nga. Tignan mo yung teachings lang dito ay maging self-aware, more self-awareness, maging mapagmahal ka, maging compassionate. Pag sinabing compassionate, yung magiging maunawain ka, maintindihin, yung mapagkumbaba, na kahit anong atake sa ng tao ay hindi ka rin mag-a-attack sa kanya, you will refuse it. Kasi mas compassion ka, mas maintindihan mo siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa sinasabing all that is. Narinig niyo na po ba ang salitang all that is? Nabasa niyo na po ba yan? Ano pong pagkakaunawa nyo? Ano yung perception nyo sa sinasabing all that is? Pag sinabi kasing all that is, in my perception, I don't know kung anong perception nyo. Ito yung sa akin, so I hope you give consideration. Pagbigyan nyo ako. Dito, try nyo munang i-open ang isipan nyo. Yung perception nyo. Try nyo buksan ang tenga nyo at ang isipan nyo. Tanggalin nyo muna yung mga lahat ng alam nyo pagdating sa all that is. Kung meron man. Kung wala man, ito po ang ibig sabihin. Pag sinabing all that is, lahat tayo ay iisa. Wait, ano ibig sabihin ng iisa? Hindi po in a physical way, but in a spiritual way. So, ibig sabihin nung, kung ikaw ay aatakihin ko, it is a reflection na inaatake ko rin ang sarili ko pabalik. Kung ikaw ay sasaktan ko, automatic sinasaktan ko ang sarili ko. Kaya kung ikaw, sasaktan mo ko, pagsasabihan mo ko, pag-isipan mo ko ng hindi maganda, yun din ang ginagawa mo sa sarili mo. At kung ano man ang sasabihin mo sa akin ng mga pangit and so forth, well, most likely is a reflection o ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi mo ay nakikita mo talaga sa'yo. Yun yung mga nakikita mo sa sarili mo. Kaya, all that is, I refuse to debate sa mga ganitong klaseng bagay para masabi kung sino ang tama at mali. No. Kaya kung sa palagay mo nga, kung tama ka, and it works for you, do it. Be on that way, stop this. Pero para naman po sa mga taong sumusuporta sa akin, mga kasing like-minded, maraming salamat, tuloy natin to. So yun, compassionate, pagkatapos forgiveness. Laging tinuturo yung pagiging forgiveness, yung pagiging forgiving.
Sobra. Maging mapagpatawad. And lastly, at yun ay yung pagiging kind. Pagiging mabait. Maging kind ka sa bawat kapwa mo, maging kind ka sa sarili mo, maging mabait ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, maging mabait ka sa mga gamit na meron sa'yo. Something na gano'n. So yun yung way para maka-achieve tayo ng high vibrational frequency. So ngayon, okay na. I hope naintindihan nyo, nagkaroon tayo ng clarification doon sa sinabi ko at uumpisahan na natin ang ating sunod na yugto at yun ay tungkol sa a clarification of terms. Ayan guys. Okay? A clarification of terms. So yun, babasahin ko muli and then ipapaliwanag ko sa inyo. So sabi dito, this will become a defining text in your society. Defining. Yung madi-define yung text na to, i-define. Lalo na sa mga taong yun nga. Well, di ko natutuloy. It will become something of controversy. O, diba? Pwede kasi may kontrobersiya din ito kasi nga ano bang pinagsasabi ko dito. Ulitin ko lang po para sa mga hindi pa handa, please lang stop nyo na to. Kasi nga, hindi nga to para sa inyo. Baka hindi nyo po narinig ang sinabi ko kanina. Paki-stop po. Please stop it. Stop. Stop. Huwag nyo na pong ituloy. Kung ito ay magiging isang mabigat para sa iyong mararamdaman. Okay? So yun. Sabi nga, ito ay maaaring maging isang something controversy. It will become something a hot debate. Diba? Hot debate. This is a delicious idea in our mind. Sa mind. This is delicious idea para sa isipan nila Jesucristo. Okay? And it is a delicious idea in the mind. Delicious idea para sa isipan natin of that which you call God. Maganda, masarap daw ito. Masarap daw ito sa isipan natin at lalo na sa sinasabing Diyos. Okay? Kaya hirap nga pakinggan para sa iba eh. Kayo po, mga kasing like-minded na nandito na nagpatuloy, anong mararamdaman mo pag marinig mo yung salitang ang Biblia ay hindi salita ng Diyos? Ano mararamdaman mo? Ano nararamdaman mo pag narinig mo yan? Wala lang ba? O medyo ano ka ba? Medyo parang na-offend ka, medyo masakit ba? O nagtataka ka ba? O parang naiinis ka ba? Ayan. I don't know. Kung naiinis ka, kung tuloy Huwag na. Stop mo na. Kasi baka kung ano pong masabi mo sa akin yun lang. So, ang sa akin is kailangan yung maintindihan inyong nararamdaman. Kasi kung hindi pa maayos ang inyong nararamdaman, ibig sabihin yung perception nyo, the way kung paano nyo naintindihan o binigyan ng meaning ang ibig sabihin ng ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. So kung binigyan nyo ng pangit na idea o pangit na pagkaunawa o meaning doon sa sinabi ko, and then you have to stop this. Kasi hindi pa po align na inyong perception. You have too much knowledge already at yung teachability index mo, aware po ba kayo sa teachability index? Yung willingness to learn and willingness to accept change. At sinabi ko po sa teachability index, hindi importante kung gaano karami impormasyon na alam mo. Hindi importante dito kung ikaw ba yung mayaman o mahirap. Hindi importante dito kung ikaw ba ay cum laude, magna cum laude, or kung ano man yan. No. Ang importante dito is, do you know how much dumb you are? Alam mo ba kung gaano ka pa katanga? Ibig sabihin, alam mo ba kung gaano pa kadami ang impormasyon na hindi mo alam hanggang ngayon? Kung ganun ka, aware ka sa pagiging ganun, aware ka na marami ka pang impormasyon na hindi alam, then let's go, let's continue. Pero kung sa palagay mo, you're right, may self-righteousness ka, na parang feeling mo tama ka naman, then this is not for you. Huwag po nating ituloy, stop yun na po ito. Please, stop it. Huwag na po ituloy. Seryoso po ako. Stop yun na po. Huwag na po ituloy. Okay, para po sa mga kasing like-minded ko, tara, tuloy po tayo. So yun. Nandito, sabi niya, it is a delicious debate and passionate expression. These are things that are forced behind the creative experience that you have
But if you do not understand this, yan. So kung hindi natin ito mauunawaan, if you do not understand how things manifest, kung hindi nyo naiintindihan kung paano nagmamanifest ang isang bagay, and you think that they come about all by themselves, at sa palagay mo, dumarating lang siya ng kusa sa'yo, then you are working at tremendous disadvantage. Ang galing, no? So, yun po. Kung sa palagay nyo, ang manifestations, o yun nga, yung sabi dito, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo ay kusa lang nangyayari, na hindi mo namamalayan, ng walang rason, then, ikaw ay nagtatrabaho o nagwo-work o nabubuhay sa mundong to in disadvantage. Okay? So next, so let us speak about some words we use in this text so that you understand exactly what they mean and can bring the correct definition into your mind. And do not labor under any misperception, misunderstandings, or untruths. Ibig sabihin, ipapaliwanag muna nila kung ano ba yung mga words o mga lingwahe dito sa text na to na kailangan muna nating maunawaan yung meaning para naman hindi tayo maghanap pa o pagtrabahuin pa na hanapin kung ano yung pinaka-meaning na binabanggit dito at mahanap yung pinaka-sinasabing correct definition sa ating isipan. Lalo na't baka, hindi lang baka for sure, makakahanap pa kayo ng mga misperception o misunderstanding or untruths sa mga information na maririnig nyo. Kaya dito ipapaliwanag na po. Okay? First, ang unang pag-uusapan talaga ay tungkol saan? Ito. Nabasa nyo? Ibig sabihin, ego. Yan po yung unang topic. Ego. Ito yun. So, ano ba ang ego? Ang ego is the word that is at the front and center of your society at this time. Yes, talamak po ang salitang ego, hindi lang po dyan sa Pilipinas, but also dito, sa bansa kung nasan ako ngayon. Nasaan ba ako? Nasa Canada po. Okay? It is given a bad rap. Binigyan po ng pangit na rap. Pangit na meaning. Okay? It is given the attacker's definition. Yung ego, ibig sabihin, binigyan siya ng meaning na siya ay attacker. Pag ikaw ay egotistic, ibig sabihin, isa kang taong nang-atake. But the ego mind is a very creative device. O creative device naman pala si ego eh. It is what you have brought with you into the separation experience. Ito po ang dinala nyo. Kahit ako, ito rin ang dinala ko dito sa mundong to para ma-experience ang sinasabing separation. Ano ibig sabihin nun? Malalim ba? Sakto lang. Separation. Ibig sabihin ng separation po, yan po ay yung kung saan inilalayo mo yung sarili mo sa totoong ikaw. Kung sino ka talaga. At kung saan ka nanggaling. Asan yung origin mo bago ka maging isang tao. Separation. You have a fragmented mind. Fragmented. Ang mga fragments kasi yan, hindi ko mapaliwanag na maigi, pero sa naalala ko lang, fragmented is something na parang bloke-bloke kasi siya. Na parang kailangan mong i-fix. Kumbaga kung sa sa puzzle, yung may mga, di ba may piece by piece yan, na kailangan mong kunin one by one ulit kasi nga, nasira na eh. Kumbaga tinanggal mo eh sa pamamagitan ng ego, na separate mo yung sarili mo sa kung ano talagang meron sa'yo. Sabi natin, sa mga superpowers, you have very very powerful already, pero mas pinili mong kalimutan lahat ng power mo para hanapin mo ulit yun. At kaya parang naglakbay ka para malaman mo ulit ito, matutunan mo ulit ito, hanggang sa mabuo mo siya muli. So fragmented, something like that. Ngayon, there is a much bigger piece of you. O, diba? So, meron pang mas malaking piece of you na maaaring di pa kayo aware. Let us say
the part that is connected to oneness. Yung bigger piece of you na kung saan connected po sa oneness. Para sa mga hindi po aware kung ano ibig sabihin ng oneness, yun yung pinaliwanag ko kanina tungkol sa all that is. Po. The part that is connected to God, the divine mind, that is much greater part of you. Ayan po. So, ang oneness na kung saan connected po sa ating Diyos as sa sinasabing divine mind. Yun po yung pinakamalaking piece na nawala po sa inyo, sa atin, na kinalimutan natin dahil dinala natin si ego dito sa mundong to para i-separate natin ang sarili natin doon. But the ego mind is the part that you have brought down with you into separation. And so, the ego mind is, by definition, okay? So, ibig sabihin, ito daw yung meaning ng ego. Focus on separation because that is what you have wanted it for. Again, ulitin ko. Ang definition ng ego ay focus on separation because that is what you have wanted for. In Tagalog, ang definition ng ego ay nakafocus lang po siya sa separation, sa pagkalayo dahil yan ang pinili mo at hinangad mo. Anong patunay ko dito? Bibigyan ko kayo ng patunay mo. Back then, noong 2020, nung binasa ko po yung CWG, o sabihin natin Conversations with God, Book 1, Book 2, Book 3, Book 4. Sa Book 1 pa lang pinaliwanag mo yan. Na I was surprised. And then, ang pinaka-story na nag-relate sa akin sa ibig sabihin ng separation na to ay yung kwento nung The Little Spirit. Si Little Spirit kasi, siya ay pumunta kay God. And sabi niya, God, gusto ko sanang malaman kung sino ba talaga ako. Ano ba talaga ako? Kasi doon sa non-physical o sa lugar ni God, walang ganito, walang mga emotion eh. Walang something na masasaktan ka, maging offend ka, magja-judge ka, walang ganun eh. Wala talaga eh. So, gusto malaman ni Little Spirit kung ano ba talaga siya. O Little Soul. Yun eh, Little Spirit o Little Soul. Ngayon, sabi ni God, ito, sigurado ka ba? Gusto mo talagang malaman kung sino ka? And sabi ni Little Soul o Little Spirit, yes, gusto ko pong malaman. Okay, ito ang sagot. Para malaman mo kung sino ka talaga at kung ano ka, kailangan mong maranasan muna, ma-experience yung wala sa iyo ngayon. Ibig sabihin, ang kabaliktaran mo. So sabi ni Little Spirit o ni Little Soul, okay, sige po, gagawin ko yan. Ngayon, syempre, pumunta siya dito sa mundong to, sabihin natin, siya yung taong biglang pinanganak na buhay sa isang squatter. Kasi gusto niyang malaman niya, kasi gusto niyang malaman kung sino siya, di ba? And then alam mo, next na mangyayari, magre-reklamo. Ang daming sasabihin. Minsan, i-curse pa ang Diyos na walang yakap at ganito yung buhay namin. Ginawa ko namang lahat. Ba't ang hirap ng buhay ko? Ba't naging ganyan yung mga magulang ko? Ba't nandito ako na buhay ngayon? Ano ba to? Walang hiya kayo. Sisihin pa ang Diyos. At alam mo ba kung ano maging sagot ng Diyos sa'yo? Wala. Titignan ka lang niya. Obserbahan ka lang niya. Kasi yun yung process para mas malaman mo at alam mong hanapin kung sino ka talaga. So yun po ibig sabihin ng separation. Nakakarinig na po ba kayo ng ganong kwento before? Maririnig niyo po ba kaya yan sa sinasabing the Word of God sa Bible? I don't know. Hindi ko alam kung mapapakinggan niyo yung ganyan. But anyway, tuloy tayo. Sabi dito, the ego mind is relentlessly separation focus. So talagang walang humpay na si ego mind ay laging nakafocus lang talaga sa separation. Ibig sabihin daw, that means given an opportunity to communicate with other. Yan, para daw magkaroon ng opportunity na makapag-communicate sa iba. If you are in the ego mind, kung kayo po ay nasa ego mind, without knowing what it does or understanding its function,
Okay, kung kayo ay nasa ego mind nang hindi nyo naiintindihan or nauunawaan kung ano ang function nito sa ating isipan, the ego will seek reasons to separate from that being. Yun. So, ibig sabihin, itong si ego pala ay kusang maghahanap ng rason para ma-separate ka sa ibang tao, sa ibang being. Yung pala yung process niya. Ang ngayon, it will not seek reasons to join that being. Ayun. So, hindi siya maghahanap ng reason para tayo ay magkaisa o magkaisa ka doon sa isang being. Pansinin mo, may mga ganun tao, di ba? Na parang gusto mong iwasan, na parang ayaw mong pagsabihan, na parang ang daming rason eh. There's a lot of way. It's because si ego ay walang humpay, nagagawan ka o hahanapan ka ng rason para hindi ka mag-join doon sa other being. Okay? Next. You can already see how this contributes to many. Mapapansin mo yan sa lahat, sa marami. Pansinin mo, try mo, obserba mo. Many problems in your relationships is true. Naranasan ko na yan at nalagpasan ko na. And causes much of the difficulty in your society. Yes, lalo dito sa Canada, it's so diverse, guys. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng merong sinasabing walang discrimination? Pag sinabing discrimination, wala sa age, wala sa kulay, wala sa height, wala sa babae o lalaki. It's supposed to be pantay-pantay. Ganyan. Ngunit, talamak pa rin yan dito. Hindi lang nakikita, pero pag nag-discriminate ka kasi ng isang tao dito, pwede kang, ewan ko kung makukulong ba, lalo na yung company, or something must stop yung company, something like that, pag nireklamo. Okay? Ito kasi, yung pinaka-meaning ng pinapaliwanag ko dito, na sinasabi na many problems in your relationships and causes much of the difficulty in your society. Halimbawa na lang po, siyempre marami po kayo, lalo na sa Pilipinas, may mga Indian kayo nakakasama, di ba? At aware po kayo sa amoy nila. Sa amoy pa lang. Grabe, di ba? Ang lakas. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo. Pagdating din dito, marami pong ganon at hindi ko rin siya matanggap. Nung una, sineseparate ako ng ego ko kasi yung ego ko sanay sa mabango. Sanay sa maayos. But the thing is ito, I am so curious na hinanap ko yung bakit, yung meaning, kung bakit sila ganon. Inintindi ko yung culture nila. So hanggang sa nalaman ko na may kultura pala sa kanila na kung kumain sila ng sibuyas, 5 kilo na sibuyas sa isang kainan lang. Pangalawa, may mga kultura sa kanila na bawal maglagay ng kahit na anong klaseng deodorant. Pangatlo, since nasanay na sila sa ganyang amoy, hindi sila aware na gano'n ang amoy nila. Ngayon, since ako ay maayos, di naman ako maabot sa gano'ng klaseng amoy, anong kailangan kong gawin? I have to adjust, I have to accept, kailangan ko silang maunawaan at kailangan kong matutunan sa aking sarili ang mag-forgive. Patawarin ang aking sarili kung hindi mo na ako sanay sa ganong klaseng amoy. Mapatawarin ko rin sila. Ano magagawa ko, yun kasi ang kanilang nakasanayan. It's not about ako ang dapat ang tama, dapat maglinis sila. It's not about na kasi ganun ang amoy nila, dapat i-insist ko yung sarili ko na bakit ang baho mo. Hindi ba pwedeng ayusin mo yung pang-amoy mo? Hindi ka ba aware? Hindi po pwede yun. So, I have to train myself to become compassionate. Yung po yung compassionate, yung puso papasok, yung pagiging maunawain, mapagkumbaba, at kailangan matuto ka sa sarili mo na hindi magtitrigger ang ego mo. Yung maiinis ka, sa sakit ang ulo mo, tapos itirahin mo siya na ba't ganyan ka, tapos kakadidirian mo siya, maiinis ka. Yun po, ego po yun. Kaya si ego will always look for reasons para ma-separate ka sa mga tao. And this is yung problema nga talaga sa society as for now. Kahit po sa Pilipinas, nangyayari pa rin naman ito. Pansinin niyo po, sa mga kasama niyo, nakakasakay niyo sa jeep, sa bus, at kung sino man, there's always separation, and that is because of ego. Okay, next. You must understand that the ego mind is, and you must understand why you have brought it with you to experience. Then you can use it without it's taking over your consciousness. So, kailangan natin maintindihan kung ano tong si ego, since piniliwanag ko nga po sa inyo, at kailangan nyo maintindihan kung bakit nyo siya dinala dito.
So ang sagot po kung ba't natin siya dinala dito is to experience separation. Mas-separate natin dun nga sa kwento ni little spirit o little soul. Dahil gusto niyang malaman kung sino talaga siya. Dinala natin to dito para mas malaman natin kung sino talaga tayo. Yan. Then you can use it without it's taking over your consciousness para magamit natin ito nang hindi niya tinitake over o siya magkukontrol ng iyong consciousness. Clear po? May questions po ba? May concern? Pwede niyo pong i-comment down below kung meron kayong clarity doon sa sinabi ko. Kung wala naman po, tuloy tayo. So yan. Next, ang ego mind is associated with the physical body. Uy, ego mind. Oh no. Tumakasot ko. Yan o. Ego yan, guys. Siyempre, di ba nung unang vlog ko, yung suot ko ganun lang. Ano kaya masasabi ng ibang tao no? After yung makita na, uy, nagpagupit na. Uy, ayos ang damit mo ngayon ah. Uy, that is ego. Your ego is trying to look the difference between the two. Baga may mga tao kasing binabase ka sa kung anong suot mo. Ayan. Ano kaya, ano yung brand ng, brand ng damit ko? Tommy. Diba? Yung pager. So, yan yung ego, guys. Dinadaan sa, anong brand ng damit yan? Alam ko na, magkano yung ano yan. Ay, okay to. Ay, may kakayahan to. Doon kasi, ego yun eh. Mga ganun. Alright? So, tuloy tayo. So, physical body. Hindi lang sa physical body, but also sa mga damit kasi yan eh. Yung katawan, yung muscle, diba? Ayan. So, it is designed to keep you safe. Yun. So, nakadisenyo din si ego to keep you safe, which is siguro aware naman kayo. Parang iba, hindi. But yung po yung isa din sa way, I mean yung function niya, is para tayo maging safe. Pangalawa, it is the consciousness process that you have incorporated into your consciousness experience here. So, ito yung consciousness process na kung baga, in-incorporate natin, kung baga parang minix, yung i-combine sa ating consciousness para tayo maka-experience dito. Yan. Nag-decide din tayo, you decided to come into separation. So, sinabi ko kanina, and individually to follow some of your desires, and you brought this focusing device with you. So, yan. So, dinala natin dito individually, bawat isa sa atin, para masundan natin ang ating mga desire. Magawa natin ating mga desire, at dinala natin itong focusing device. Isa focus device siya dito sa mundong ito. Next is about, it is a survival mechanism. It's true. It's a survival mechanism. Yan ang pinaka-common naging sinasabi pag ikaw ay nasa ego. It's trying to protect you always. Its purpose is to keep you safe in your physical vehicle. Ang pinaka-purpose niya pa na ikaw ay maging safe in this physical vehicle. Physical vehicle, ito. Kung akala nyo yung sasakyan ay vehicle, sasakyan, itong katawan natin ay also isang sasakyan. Isipin nyo na lang ang sasakyan, di ba? Kung walang sumasakay sa kanya, hindi siya gagalaw. Isipin nyo, ang sasakyan merong spirit. Ang spirit ay ikaw. Ikaw ang magdadrive. So, ibig sabihin, merong spirit o soul na pumapasok dito sa vehicle nito. Ito. This is a vehicle nila na dinadrive nila ngayon. So, parang ganun yung concept pagdating sa sasakyan. Hayaan mo lang sa sasakyan. Walang gagawin. Ganun din sa katawan mo. Wala kang gagawin. Ganyan lang. Anong mangyayari? Diba, kinakalawang yung sasakyan, hanggang sa nahihirapan na siya, pag pinaandar mo, inuubo-ubo na, gumagalang-galan na kailangan mong alamin kung ano ang issue niya. Minsan, flat na ang tire. Parang gano'n din sa katawan natin, paghahayaan mo lang. Pwedeng nagkakasakit ka na, pwedeng inuubo-ubo ka na, sinisipon-sipon, hindi magandang katawan mo. So, ibig sabihin, may kailangan kang i-maintain o ayusin muna dyan sa sarili mo para gumalaw ka na maayos. So, yun po, ang sinasabing vehicle. Next, so that you can experience that which you seek to experience. So, yun, ang purpose nga ni ego ay to keep you safe sa mundong ito, sa vehicle mo, para daw ma-experience mo kung ano ang hinahanap mo na gustong ma-experience sa mundong to. Now, if you look at it this way, kung titignan natin siya as this way, it is a very positive thing. So, it's a very positive thing. It's true naman. Yeah. Tingnan mo, kanina mga sinasabi ko is halo-halo, di ba?
Kasi kailangan ko kayong bigyan ng mind-boggling. Yung may ups and down. Para magets nyo na hindi lang in this part but also in the part na kung saan kung ano yung hindi siya. And then, magde-decide tayo kung ano siya. So dito, ang pinaka-ini-explain kasi is a positive thing kasi kasama mo siya na pag naiintindihan mo, tutulungan ka lang niya to make you safe. Tutulungan ka niya na makamit mo ang mga hinahangad mo, pinapangarap mo dito sa mundong to. Yun siya. Will always like defend you as well. But yun nga, kasama rin, will always like to look some reasons para i-separate ka sa iba. Yung may ganun din. Alright? Is it a positive thing? Yun nga, depende sa kung paano mo siya i-perceive, kung paano mo siya uunawain. It is your personal protection as its goal. Isa mo siyang protection as bilang goal, but also you can see that if the ego mind, kapag ang ego mind daw ay hindi balance with spiritual practice, kapag hindi ito balance pagdating sa understanding and comprehension of its process and its principles, then it can become an aggressive, self-centered concept, and that is what most of you suffer from. So yon, kapag ang ego natin ay hindi po balanse pagdating sa spiritual practice, lalo na sa pag-unawa, understanding and comprehension, halos similar words sila. Understanding, pag-unawa, comprehend kung paano mo siya inunawa. Ayan, of its process and its principles, kung paano siya nagpa-process o kung anong prinsipyo ng ego natin. Then, anong mangyari sa kanya? Magiging aggressive siya. Magiging self-centered siya. Makasarili. At doon karamihan nagsasuffer ang maraming tao. Ngayon, sabi dito, you have an ego mind at play trying to keep you safe. Yung ego mo will always trying, parang naglalaro siya na kailangan nasa safe ka lang. Play safe. Yan. Trying to keep money in the bank, tulad niyan, di ba? Trying to keep a roof over your head, food in your fridge, and in your belly. So yun yung trabaho niya, na dapat may pera ka, dapat may natutulugan kang maayos, may bubong, dapat may pagkain palagi doon sa ref o may makakain ka mamaya, at dapat meron kang makakain na may lalagay dyan sa tiyan mo. But when you do not balance it with spiritual practice and the greater understanding of what you are, it causes you pain. Yun nga lang po, kung hindi natin ibabalance ng spiritual practice at para maintindihan kung sino ka talaga, magbibigay ito sa iyo ng totoong pain. Talagang matinding pain. Ako po, personally, na-experience ko siya. Sobrang na-experience ko siya. Hindi ko na ipapaliwanag, dito lang muna tayo. So when we use the word ego mind, that is what you are experiencing. So pag binanggit nila dito yung salitang ego mind, ibig sabihin, yun ang nai-experience mo. Clear? Any questions po? None so far? Comment lang down below. Okay? So next. The ego is not your enemy. O, di naman pala kalaban ng ang ego natin. But it must be understood. Kailangan natin siyang maunawaan. It must be treated with respect and discipline. So, kailangan pala natin itong, alam mong matreat, mabigyan siya ng treatment o mabigyan ng magandang respeto. O, i-treat mo yung, bigyan mo siya ng kahalagahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto, pagdidisiplina sa kanya. Next, it is a large, powerful, and empowered energy because you give it all of your thought. So, nagiging powerful talaga siya as in. Sobrang laki, lalo na kapag ang isip mo ay binigay mo lang lahat sa kanya. As a divine aspect of creative mind, you have tremendous power. So when you feed your energy into something, it becomes stronger to such a degree that it is all-powerful and all-creative. So ibig sabihin, kasi nga tayo ay isang divine aspect. Divine aspect. Creative talaga tong isipan natin. Kasi tignan mo na lang lahat ng mga gadgets na to,
itong keyboard and so forth, lahat kasi yan, nag-umpisa muna sa creative mind, sa thinking. Hindi mabubuo itong wireless mouse na to kung walang nag-isip. Everything I touch, everything you see here, started what? Started saan? In creative thinking. Okay po? Kaya meron pong tremendous power itong isipan natin. Kaya kapag yun po ay pinakain nyo ng pinakain, yung isipan nyo na yun, yung creative thinking nyo, yun yung mas talong lalaki at lalakas. Okay, then, for many of you, the ego mind, with its fear of death, its association with the body, and its limited ability to see, is what your space-time continuum requires of you. This is what your ego is for. Ano ibig sabihin nun? So, sabi ko nga kanina, yung creative mind. We have a creative mind, ang ganda ng power na yan. But, the ego, yung ego kasi, siya ay nakadesign na katakutan ang sinasabing death. Naka-associate, alam mo yung sinabing associate, yung parang parte siya. Parte siya ng katawan at limitado lang ang kanyang nakikita. Si ego, limitado lang ang kanyang nakikita. Ang kaya lang kasi niyang i-interpret ay yung nasa present moment mo lang. Yan lang talaga ang kaya niya kung anong nasa present environment mo right now. Na kung saan required siya. May sinasabi kasing space-time continuum requires of you. Kasi sabi kanina, it is limited to see is what your space, time, and continuum requires of you. Meaning, meron kasing space, time, continuum. Space, eto, dito ako, papaliwanag dyan kayo, kung nasa man kayo. Nung ginagawa ko to, there's space. Mari ko ay tulog, mari ko ay gising kung may ginagawa ka. There's a time. Ito, oras na. It's 2:12 ng hapon dito sa Canada. Anong oras dyan nung ginagawa ko to? I don't know. Ano to eh? Ito lang ibig sabihin yan eh. Space-time continuum, di ba? So, ibig sabihin, today is October 25 ng 2:30 na. 2:30 ng hapon dito sa Canada. Try to imagine anong ginagawa mo that time. Kung nasa Pilipinas ka, ibig sabihin 2:30 ng madaling araw dyan. Kasi baliktad ang oras natin. PM dito, AM dyan. Anong ginagawa mo? Kung wala ka man sa Pilipinas, nasa iba ka man, I don't know kung anong oras mo. Anong ginagawa mo that time? But, space, time, continuum. Tuloy-tuloy. Continuum. Tuloy-tuloy, walang katapusan. Tuloy-tuloy siya. Okay? So, may mga ganyan kasing bagay na hindi nakikita si ego. Next, and that is what your ego is for. So, yun. Para dun nga po si ego. Ulitin ko, si ego ay nandyan, naka-design para ikaw ay matakot sa sinasabing death. Naka-associate siya, parte siya ng ating katawan. At limitado lang ang kanya nakikita. Ang nakikita niya lang is yung ito lang kung anong meron at kung ano ang nasa environment mo. Na kung saan required naman ikaw, tayo, ng sinasabing time, space, and continuum. And that is what ego is for. Okay? You need to balance it with an intense spiritual practice. So yun na nga po. Kailangan pong i-balance ng intense spiritual practice. I have a personal experiences as well. Nung nag-umpisa pa lang ako way back 2016. Noong 2016 po, kasi ano lang ako noon 27. So, it's not easy. 27 years kong naprograma ang isipan ko nang wala mo lang spiritual practice. Puro alap, araw-araw inom, umaga, tanghali, gabi. Tapos puro kumakain ng dilata lang, wala man lang gulay. Hindi ko kumain ng corned beef. Tapos kung ano lang masasarap, that's it. Wala man lang balance talaga. Wala ring exercise, puro ako laro ng game sa PlayStation 3 that time. Tapos walang yoga, walang meditation. Kaya nung nag-practice ako nung nagbabago na, grabe ang hindi naging madali. But ginawa ko siyang intense, yung spiritual ko, lalo na yung sa meditation. Kasi pag nag-meditate ka, bago ka pa lang meditate, hindi madali kasi manginginig-ginig yung katawan mo, nanginginig yung tuhod mo, yung likod mo, sumasakit na.
Tapos ang daming sinasabi din ng ego mo na parang hindi ka tanggap-tanggap, na sabi niya tama bang ginagawa mo, maayos ka ba, sa palagay mo ba may mapapala ka dyan, mga ganon, maraming sinasabi. And then nung time na ikaw ay nalagpasan mo yon, na may nalagpasan mo yung mga meditations, let's say naka 10 minutes ka, after pag nakakapahinga ka na, nagmuni-muni ka, biglang magsasalita yan na, o ano, gagawin mo pa ba siya bukas? Siguro bukas, kumain ka na lang ulit. Bukas, maglaro ka na lang ulit. Saka na lang ulit yung meditation na yan. Yun siya, ganun yung way niya, poprotektahan kanya kasi ayaw niya nga. gusto kasi niyang i-separate. Ayaw niyang malaman mo. Ayaw niyang malaman mo at bumalik ka sa kung ano ka talaga. Yan. Okay, continue tayo. So, ito, sabi nga, kailangan daw i-balance, diba, ng intense spiritual practice. So, why? Why daw? Because everything that you see and every aspect of yourself, every aspect of yourself represents the idea of separation. Kasi lahat nga ng nakikita natin, yung aspeto ng ating buhay ay nagre-represent, nagpapakita ng separation. Yan, tulad ng pinaliwanag ko kanina lang. Yan. Talagang gusto niya akong i-separate. Lahat nagpapakita ng separation. So, pag inumpisa mo na yung yung pag-meditate o yung pagbabalik sa spiritual practice, dun na mas nag-uumpisa ka ng bumalik sa kung sino ka talaga. Yan. Next, if you do not balance this, you will be completely taken over. So, yun nga. Which is, totoo, na-taken over ako before. Sobra. Grabe. And this is the suicidal person. Yes, it's true. Kasi may mga times na kapag wala ka palang spiritual practice, hindi ka aware sa ego mo, pinid mo lang siya ng pinid. May times na kapag hindi ka na nasusunod, magwawala ka na, sisigaw ka na, maninira ka ng gamit, hindi mo alam mo yung something na hindi mo maintindihan yung sarili mo, minsan nagbo-blackout ka na. Tapos nung nahimasmasan ka, saka ka maghingi ng sorry. Kasi nawala na si ego. Bumalik yung ikaw. So may mga ganong bagay. So takang-taka ako nun, kasi nga, sabi ko, nakasira na naman ako ng gamit. And then, nung nahimas-himasan ako, sabi ko, ano kayang gagawin ko sa susunod para hindi na yung maulit? Ayan. So, marami akong training na ginawa talaga sa sarili ko. Kasi nga, maraming impulse, maraming ego impulses sa katawan ko na biglang, alam mo yung naiisip ko agad yung mga napanood ko, yung mga laban, yung mga dapat kong gawin, yung dapat kento, ganyan, pag nagagalit sila, yung mga ganon. Yun siya. So, that's the ego. So, nung binago ko, di na ako nanood ng mga ganon. Nag-meditate ako. Babasa na ako ng libro, nakikinig ako ng audio. Binago ko ang lahat. Nawala na. Halos nawala na at kukunti na lang kailangan ko pang improve sa aking sarili. Konti na lang. Malapit na. As in, malapit na. Well, anyway, tuloy tayo. So, pag sinasabi ng suicidal person, yun yung mga taong binabombard kasi ni ego ng kung ano-ano yung isang taong suicidal person na gusto na magpakamatay. Na kung ano-ano talaga yan. Ang daming negative na nakikita, na visualize, nakakala mo mababaliw siya. Or the warmonger. Pag sinabing warmonger, yung mga fighter na tao na kunting sundot mo lang, ng kunting offend mo lang, may kapaglaban na, sapa ka na. Wala nang daan-daan sa maayos na usapan. Dadaan na lang kung sino malakas. Hindi mo ba ako kilala? Yung mga ganon, mukhang hindi mo yata ako kilala kung sino ko. Yung mga ganon palabas yan, di ba? Maraming ganyan eh. Next, for the addict. Ayan. O kasama rin dito. Anyway, tuloy. These are the beings whose mind have had the ego run riot without any balance and without any self-understanding or self-discipline. So yung mga taong ito, yung mga suicidal person, yung mga warmonger, yung mga fighter na gusto lang ay konting laban agad, init agad ng ulo, yung mga taong addict na parang konting iba't ibang klaseng addict kasi, di ba? Ito yung mga taong ego nila ay nagra-riot sa loob ng isipan nila. May riot na nangyayari sa isipan nila. Kasi hindi ito na disiplina eh. At wala silang self-understanding. Hindi nila naunawaan ang sarili nila. Kasi hindi nga nila dinisiplina. So, ibig sabihin, kailangan pala talaga nating disiplinahin nating sarili. Nakukuha niyo po ba? Ang ibig kong sabihin? So, sa lahat mga nangyayari sa atin, sa external, is because there's something inside us na nagra-riot. Lalo pag puro pangit nakikita mo.
Kasi hindi mo disiplina ang iyong ego in the way kung paano mo i-perceive ang isang bagay, kung paano mo bibigyan ng meaning isang bagay, o kung paano mo bibigyan ng unawa ang isang bagay. Kung hindi natin disiplina itong mga senses natin, then si ego will do itself. Magkukusa yan. Hanggang ma-taken over nyo everything sa iyo hanggang sa So yun guys, ulitin ko lang, no? We have to discipline ourselves. Rewind. Cancel yun, mga sinabi ko. Disiplina natin ating sarili. Mas maging aware pa tayo na gamitin natin itong mga information o itong mga information na binibigay ko sa inyo para tayo mas maging aware sa ating sarili. Disiplina natin ating sarili. Lalo na itong si ego, ay yun yung function niya. Okay? So next, ito. You have the ability to implement the procedures in your life so that you might indeed balance the ego mind. So meron tayong abilidad na ma-implementa ang mga procedures dito sa ating buhay na maaari kailangan natin para mabalance ang ating ego mind. Your television watching, o sabihin natin yung mga pinapanood nyo sa social media, is something that is very important to cut back on and control. So, yung mga napapanood kasi natin, ako talaga sabihin ko sa inyo noon, alam nyo ba yung terminology ng mga hard drive? Diba may mga 500 MB, may 1 terabyte, 2 terabyte. Meron po kasi akong 1.5 terabyte back then in 2010. Alam nyo ba na nasa almost 500 gigabyte na? Kalahati na nakuha ko na yung 1.5 daw. So, almost 1 terabyte na lang tira. Ang 500 gigabyte, puro palabas. Puro anime. Yun yung ginawa ko dati. Sobra. Ang dami. Dami kong pinag-download na ganyan. Mga movies. Ang dami. Kaya nung sinabi nga na i-cut back, tanggalin mong gento mo, and so forth. Grabe yung yung reklamo ng ego ko, no? Nasayang. Pagbumburahin. Binura ko kasi lahat yun eh. As in, lahat binura ko. Binura ko lahat. Tapos, ito nga, yung panonood ng TV, dati hindi matanggal sa akin yan. Hanggang sa tuluyan mo, wala ng TV talaga. Thankful ako noon, back then, nung 2006 pa, nung ako ay college. Kasi, nanonood ako ng One Piece, tapos kumulog ng malakas, tapos sira ang TV. Kaya parang nasanay na ako na walang TV. Hindi na ako masyado talaga nanonood ng TV. At di ako nanonood talaga ng balita na. At may nanonood pa naman ako ng mga movies. Pero ito, mas lalong hindi ko na siya papanoorin. Tapos yung anime as well, mas lalong hindi na ako manonood. Alam ko maraming tao dyan, natulad ko rin na mahilig manood ng anime. But now, as time goes on, the more I dive deep dito sa mga information, the more na lalong akong hindi na manonood. Well, still watching, pero sobrang paunti hanggang sa pawala na. I have to change it. I have to. Kasi gusto kong bumalik at malaman muli kung sino ako. Yun ang hangad ko. Pero kung hindi pa naman yung hangad nyo, not necessarily na kailangan gayahin nyo ko. Gawin nyo kung ano yung nasa inyo talaga. Okay, next. Inputting violence or pornography into the mind is food for ego. So, ulitin ko po sa Tagalog. Ang panunood o paglalagay ng mga violente, yung mga laban, suntukan, yung mga mga powers na lagi nilang kailangan may talunin kang demonyo, na kailangan may laging puksain, patayin, at pornography, yung mga ball, yung mga sex, mga ganyan, ay pagkain po ng ego. Pagkain siya ng ego. And those things are very low in vibration. So, yung po ay mabababa ang vibration. It looks cool, diba? One Piece, Naruto, Boruto, mga animes, and so forth. They really look so cool. Pero lahat yun ay low vibration. I'm sorry, but it's really low vibration. Oo, kumikita ang tao. Sa ganon, oo, nagiging masaya sila. But it's a very low vibration. You think it's high, kasi tinitrigger ni ego mo na, o tignan mo siya, no, ganyan. O tignan mo, ginampalan niya talaga. Di ba masaya siya?
but it's a low vibration. It's hard to explain everything, but it is a low vibration. Okay? Next, they cause trouble by lowering your vibration and allowing the mind to pick up other frequencies of a low kind. So, pag nanonood kasi tayo ng ganun, ang mangyayari, may tendency, hindi lang a tendency, we are allowing na tayo ay makapick up pa ng ibang lower vibration. Okay? Next, when you read a spiritual book. So, kung magbabasa ka ng mga book tulad ng mga ganito, at iba pa, when you read a divinely inspired book, yung talagang inspired in divine book, the vibration of that mind has been transmitted. So, ibig sabihin ngayon, nagtatransmit na ako ng magandang energy. Kasi kapag ikaw ay nagbabasa ng mga divinely inspired book, o mga book ng mga ganito, halos puro spiritual books na binabasa ko, yung talagang I can feel that it's telling me and it's my own language na para akong kinakausap. Naramdaman ko talaga siya. Then I'm sending a wonderful vibration already. So kung ano din ginagawa nyo, yun din po mangyayari sa inyo. So just watching a violent show about murder will lower your vibration. So, sa pamamagitan ng pagnunood ng mga palabas ng patayan will lower your vibration. Ako, aminin ko, hindi ko pa nababasa to. Ang sarap panood ng John Wick. Napanood niyo ba yan? 1, 2, 3. Before na ba? Right? Nakompleto ko lahat eh. Pero na-realize ko, shucks, lahat pala yun pampababa ng vibration. It looks so cool. Grabe, astig. Yung galaw, yung pagputok ng barel, ganito, ganon. Pero lahat yun ay pampababa ng vibration. Yeah. Even though I am aware before na dapat di ako manonood, pero nadala ko sa coolness eh. Nadala ko ni ego doon. Yun yan. So ngayon, kung may 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. Wala na. Kahit Avengers, may hindi ako manood nun. Mga Spider-Man and so forth, lahat ng mga superpower, lalong-lalo na ang pinaka-paborito ko, I see Doctor Strange. Strange. Gustong-gusto ko talaga yun. But may patayan pa rin dun eh. It's a lower vibration pa rin. Okay? So next, reading or listening to divinely inspired material will raise your vibration and allow you to tap into another frequency. So kung tayo makikinig o magbabasa ng mga book, ito si Tina Louise Paulding, marami siyang mga podcast or YouTube, kahit sa Twitter, meron din siyang Facebook page. Hanapin nyo lang Channeling with Jesus and Ananda. Ulitin ko, Channeling with Jesus and Ananda. Hanapin nyo yung Facebook page niya. So minsan pinopost niya doon yung mga podcast niya, kung saan siya nagpa-podcast at other information, mga events niya, ganito ganon. So kung pupunta kayo doon, papakinggan nyo at nagbabasa tayo ng mga gento, kung iba mang divinely book ang babasahin mo, it will really help you to increase your vibration. Okay? The ego mind is a receiver. Okay? Sabi dito, ang ego mo ay isang receiver. It is acting in the physical body, but its information is being picked up from a level of frequency. Nag-act siya sa iyong physical na katawan. Ngunit ang impormasyon ay napipick up mo sa ibang level ng frequency. And that is what you are experiencing. Kaya kung anong na-experience mo ngayon is kung ano yung na-pick up mo vibration or frequency na pick up ng iyong ego. At nagmamanifest siya dito sa katawan natin ngayon. It is not what you think it is. Hindi ito sa kung ano ang naisip natin. The ego mind is a vibration that you are picking up. Okay? Si ego ay isang energy o isang vibration na napipick up natin, and your physical body is a demonstration of a particular mindset. Kaya, kung ano nakikita nyo sa akin to, tayo, di ba? Kwintas ako, itong damit ko, inayos ko. Ito yung sa paligid ko ngayon. Titignan nyo.
Yung makita yung nandyan, yung nakita yan, lahat po yan ay manifestation, no, na pick up ng ego ko. Iba is really ego. Yeah, really, it's really ego, iba. Kaya ngayon mas lalo ko siyang kiniklear out. Yan po example niyan. Ito yung physical manifestation na na-pick up ko. Ito, sa katawan to. Yan, so kung ano sa katawan mo, maaaring yan ay na-pick up din ng yung ego sa in a different level of frequencies na napipick up natin. Sa nakita natin, sa TV, sa palabas, yung mga tao magaganda yung relo, magaganda ang suot ng damit. Ito na-pick up ko to kasi sa mga dati nang bago kami pumunta sa Canada, nood kami ng nood eh. Ang suot ng damit, ganito ganon. Lagi ako nakakita before nung mga sinasabing dress for success, yung mga damit na ganito yung suot. Ganyan. Lagi kasi ako nakakita eh. So this is ito yung ibig sabihin, napipick up talaga. Okay? So next, sabi, it is the training of the mind and in the expression of the spiritual nature of yourself that you will find balance with the ego mind. So, sa pamamagitan lang talaga ng training, ito, sa binabahagi ko sa inyo, o kung hindi nyo pa napapanood iba kong mga vlogs, lalo sa mga bago, mas maiging mapanood nyo rin po yun para magkaroon tayo ng training sa ating isipan. And sabi, you are ensconced, medyo malalim, in the ego in your world. Ibig sabihin ng ensconced, E-N-S-C-O-N-C-E-D, ensconced, yan, na tayo ay safe sa ating ego world. Okay, next, everything that you see, lahat ng nakikita natin, and the experiences in your body, at kung ano man ang na-experience nyo ngayon sa katawan nyo, meron ba kayong sakit? Meron ba kayong nararamdamang hindi kaya-aya? Meron ako yan, actually. At yun lang yung likod ko. Dito may back. Kaya marami akong ginagawang way para mabago at ma-heal to. Yan. Kasi lahat nga ng ating na-experience, nakikita sa ating katawan are things that are ego-driven. So yun. Guys, this is ego-driven. This is ego-driven. Bakit ko ginawa to? Kasi may mga taong nanonood na binabase lang sa suot ng isang tao. Maganda yung background, ano yan? Everything is ego-driven. Para makuha ko attention nyo. Yun talaga pinaka-purpose niya. Para kayo ay makinig. Para mas lalo nyong panoorin yung aking ipapaliwanag. Yun yung purpose. Kung ba't ako na ganito. Bakit ngayon, since aware na kayo, sa mga susunod na vlog na gagawin ko, not necessary na mag-ganito pa ako. Kung ano suot ko, I hope panoorin nyo pa rin. Kasi kung di kayo manonood, ibabase nyo sa mga suot ko, then you are ego-driven. Okay po. So next natin. And it is important for you to understand the magnitude of the ego mind. So, mas magandang naintindihan natin ang magnitude. Pasearch na lang po ibig sabihin ng magnitude ng ating ego mind. It is within your power. Within. Nasa loob po ang inyong kapangyarihan. Nasa loob po natin. However, to influence how you experience this as you travel through your incarnation. So, ang power nasa loob, ngunit, didepende na lang to kung paano mo mai-impluwensyahan base sa magiging experience mo habang ikaw ay nagta-travel sa iyong incarnation. Well, I'm telling you, this is not only the life you have. Marami na. So, this is your new incarnation. This is new you watching this. So, didepende yon kung paano mo didisiplinahin, aalagaan, o iintindihin ang iyong ego habang ikaw ay naglalakbay sa mundong ito. Ayun po, hanggang dito na lang muna muli tayo. Maraming salamat sa pagnood. At ang next topic natin, I hope na abangan nyo, ay tungkol naman sa ito na. Sa love po, ang terminology ng love. Tignan mo, kahit maikli lang siya, marami pa akong napapaliwanag kasi para mas lalo nating ma-enlighten, mabigyan pa ng ibang ibig sabihin o meaning yung bawat paliwanag o nakasulat dito. Kasi pinapaliwanag ko sa inyo, yung real life experience talaga, nakita ko ni. Nangyari na talaga eh.
Yan. And I hope, no, hindi naman na hope lang. I know some of you talaga have learned at may na-pick up the information. At alam niyo ba, ikaw na umabot dito, sa dinami-daming tinatawag, isa lang o kukonti lang ang pumipili. Sa dami-daming tinawag, kukonti lang ang talagang makikinig. Kaya yun ang ibig sabihin ng The Chosen One. Ang sinasabing The Chosen One ay hindi yun dahil sa siya lang talagang pinili o nung pinanganak inilaan na para maging ganun. Parang tulad ni Jesus Christ. The Chosen One, no. Dahil siya yung taong mas pinuntahan, binasa at mas nakinig. At isa ka doon kasi umabot ka dito. Kaya sa'yo pa lang, grabe. Saludo ako. Maraming salamat dahil inabot mo hanggang dito. Thank you so much. Thank you talaga. Kaya may sasuggest ko lang pumuli para mas maintindihan natin itong vlog. Ulitin pumulin natin habang maghihintay sa susunod na vlog na gagawin ko. So once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat. Grabe. Saludo ako sa'yo na lumabot ka hanggang dito. Thank you. Ingat palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Hilaga, imog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok